ng Subic Bay, matatagpuan ang lungsod ng Olongapo, isang lugar na hinubog ng kasaysayan at karanasan. Nasaksihan nito ang pagdating ng iba't ibang dayuhang makapangyarihan, Espanyol, Amerikano at mga Hapones na humubog sa pagkakakilanlan ng mga mamamayan nito. Sa kabila ng lahat, nanatiling buhay ang diwa ng nasyonalismo, ang pagmamahal sa bayan na hindi madaling mabura. Isa sa mga naging mukha ng diwang ito ay si James L. Gordon, na kinilala bilang ama ng Olongapo. Hindi lamang siya isang leader, kundi isang taong naglingkod na may malalim na paninindigan para sa bayan. Sa panahon ng kaguluhan, pinili niyang unahin ang kapakanan ng bansa higit sa sarili. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas. Sa gitna ng takot at karahasan, umusbong ang mga kilusang gera. Patunay ng nagpatuloy na diwa ng nasyonalismo, ang paglaban para sa kalayaan. Maraming Pilipino ang tumindig kahit alam nilang kapalit nito ay kanilang buhay. Kabilang sa mga ito si James L. Gordon. Hindi man siya sundalo sa tradisyonal na paraan, ginamit niya ang kanyang posisyon upang suportahan ang mga puwersang Pilipino at USAFFE. Dahil dito, siya ay inaresto ng mga Hapones. Noong 1945, siya ay pinaslang, isang sakripisyong nagpapakita ng kanyang buong katapatan sa bayan. Hanggang ngayon, nananatili ang kanyang alaala sa pamamagitan ng kanyang monumento sa Olongapo. Hindi lamang ito alaala ng isang tao, kundi simbolo ng sakripisyo at ng pagmamahal sa bayan na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Isang paalala na ang kalayaan ay bunga ng pakikibaka. Sa bawat pagtitipon at pag-alala, patuloy na nabubuhay ang kanyang kwento sa alaala ng mga Pilipino. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala na ang nasyonalismo ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay isang responsibilidad na dapat ipagpatuloy. At sa pagwagayway ng watawat ng Pilipinas, dala natin ang kanyang alaala at higit sa lahat, ang diwa